Inaprubahan na ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagbili ng 44 na bilyong pisong halaga ng military equipment para mapaigting ang pagpapatrolya sa mga teritoryo ng bansa. Inanunsyo ito kasabay ng pagdating ng 2 bagong fighter jet na binili naman sa South Korea. Nakatutok si Chino Gaston. Naka-diamond formation ng mga pinakabagong FA-50 fighter aircraft ng bansa kasama ng malumang S-211 jets ng Philippine Air Force nang dumating sa Clark Air Base sa Pampanga. Gawang South Korea ang mga FA-50. Matapos lumapag sa paliparan, sinalubong mga ito ng water gun salute. Tradisyonal na seremonya para sa mga bagong biling eroplano. 4 na Koreanong piloto ang nagpalipad ng 2 FA-50 mula South Korea. Supersonic o mas mabilis pa sa speed of sound ng FA-50. Ang huling supersonic aircraft ng bansa ay ang F-5 na natigil ang operasyon noong 2005. Practically an electronic jet. This one has the hands-on throttle and stick. It's not a push-pull cable. Ayon sa Air Force, 12 FA-50 ang in-order ng Pilipinas sa halagang 18.9 billion pesos. Ang mga dumating na eroplano kanina, walang mga armas. Bukod sa pandigma, pang-training at pampatrolya rin ang mga ito ng teritoryo. Mismo ang Philippine Air Force na ang nagsabi na hindi pa natin makikita sa ngayon ang ating mga Pilipinong piloto na nagpapalipad ng mga bagong jets gaya ng FA-50 para ipagtanggol o ipaglaban ang ating teritoryo. Dahil sa ngayon, ang pangunahing pakay ay paramihin muna ang ating mga piloto na marunong magpalipad at gumamit ng mga makabagong fighter jets. Sa 2016 o 2017, inaasang makukumpleto ang delivery ng 12 FA-50 para makabuo ng isang fighter squadron. Pero may ilang ekspertong nagsasabing hindi mga trainer fighter jet ang kailangan ngayon ng bansa. The kind of aircraft we need more are these maritime patrol aircraft, no? The ones that have longer loitering time and are designed really for surveillance. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.